Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Gusto niyo bang malaman talaga kung paano maging successful sa pagnenegosyo? Alam mo, maraming pamamaraan, pero alam mo, ang pagbabasa ng tamang libro ay isa sa pinakamaganda na ika nga simulan, di ba, para tayong magtagumpay. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Para malaman nyo kung ano po yung mga binabasa ko pong mga books na makatulong po sa atin, ang isa sa mga original na OG talaga, pwede nyo basahin yung Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Classic po yan. Ipinapakita po niya na talagang kailangan po mag-switch po ang ating kaisipan from an employment mindset to an entrepreneurial mindset. Ikaw ay dating nagtatrabaho, kung pwede, isipin mo rin kung paano kakikita sa pagnenegosyo. Pangalawa, Think and Grow Rich po ni Napoleon Hill. Ang libro to ay ika nga ay nagbibigay ng parang tamang mindset, positibong pananaw kung paano po talaga maging matagumpay ang ating pag-iisip. Kasi sa totoo lang, mas madali mag-isip ng negative kesa positive. Mas madali mag-isip ng problema kesa maghanap ng solusyon. Tama o mali? Yun po ay makakatulong. Pangatlo po ay syempre yung tinatawag na Lean Startup ni Eric Rice po. Mahalaga itong libro na ito dahil tinuturuan ng mga entrepreneurs kung paano magsimula ng negosyo na maliit na puhunan. Ang takeaway po dito is to learn how to embrace, build, di ba? Measure and learn. Okay? Again, build, measure, and learn. Paano ka magbe-build? Paano mo susukatin? Paano ka matututo? At syempre, isa pa na gustong-gusto ko talaga yung Good to Great ni Jim Collins po. Si Jim Collins po, siya naman po ang nagpakita ng mga kumpanya na dating maliit na ngayon ay talagang sobrang successful na. Ang key takeaway po dito, paano mag-invest po sa mga tamang tao at tamang strategies para nga lumaki ang negosyo. And last but not the least, okay? Meron pa akong papahabol na isang bonus, ha? Last but not the least, yung 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. Yan, nabasa ko rin po ito. Napakaganda po nito kasi tinuturuan po ang isang negosyante kung paano maging proactive, hindi maging reactive. You don't wait for things to happen, but you make things happen. And last but not the least, na bonus, lahat po yan ay magaganda, pero kumpara sa mga tao na gusto po talaga na mabasa yung sariling atin po sa wikang Pilipino, ito ang isa sa pinakamagandang basahin po, yung My Negosyo Diary. Ito naman dito, malalaman nyo ang tamang gabay, paano magnegosyo, di ba? Paano umasenso. My Negosyo Diary, sino pong may akda nito? Walang iba kundi ang iyong, syempre, abang lingkod. So kung gusto nyo mabasa to, My Negosyo Diary. Tatandaan, pagdating sa negosyo, knowledge is power. Kaya kung gusto nyo magtagumpay, maglaan ng oras sa pagbabasa para matuto ng tamang mindset, strategies, para maging matagumpay. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Epekto ng nagdaang sunod-sunod na bagyo, nagsisimula ng maramdaman sa presyo ng mga bilihin. Kukumustahin natin ang bentahan sa palengke live. Sa dinami-rami ng nangyari sa investigasyon sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte, misteryosong pumirma sa kanilang mga resibo na si Mary Grace Piatos. May linaw na nga ba kung saan matatagpuan? Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Sa Senado naman, huling hearing na tungkol sa issue sa Pogo. Pero ang pinakamalaking personalidad dyan na si former Mayor Alice Guo, absent sa pagdinig. Isa pang usap-usapan, OG Diaz, isiniwalat na naaresto raw si Neri Miranda. At naglalakihang stars at teknolohiyang gamit sa upcoming movie na Uninvited, inaabangan na. Magbibigay ng patikim ang ilan sa mga bida na sina Elijah Canlas at Gabby Padilla. Live!
Init na! Yan ang latest sa showbiz tingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Napapaaray ang maraming mamimili sa mahal ng presyuhan ng gulay ngayon. Ang dahilan daw niyan, mga nagdaang bagyo. Para sa update, magbabalita live mula sa NEPA Q-Mart sa Quezon City. Si Mobile Journal, Francis Orso. Francis, magkano na ang bentahan ng gulay dyan? Cheryl, ilang linggo nga matapos ang sunod-sunod ng pagtama ng bagyo sa bansa, nagsitaasa na ang halos lahat ng presyo ng gulay dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Hindi pa man nagdi-Desyembre, pumapalo na ng 100 piso ang itinaas ng ilang gulay sa Mega Q-Mart. Napapakamot ulo tuloy ang mga mamimili. Matatandaang magkakasunod na linggong tumama sa bansa ang mga bagyong Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pepito. Kaya kung hindi kalahati ang ipinatong, may ilang gulay na dumoble ang presyo. Ang bell peppers nga na dating nasa 180 to 200 pesos, ngayon ay nasa mahigit 300 pesos na kada kilo. Ang talong na noon ay 90 pesos, 160 pesos na ngayon. Umaabot din sa 150 ang kamatis na dati lang ding 90 pesos. Sitaw na mula 60, ngayon ay mahigit 100 pesos na. Ang ampalaya, mapapangiwi ka rin sa presyo dahil umabot na ng 60 pesos ang itinaas. Doble naman ang itinaas ng luya na mula sa 120 noong nakaraang buwan, 240 pesos na ngayon. May mga ilang gulay naman na bahagya lang ang itinaas at may mga iba na hindi nagbago ang presyo. Nandyan ang carrots, Baguio beans, patatas, pechay Baguio, repolyo, broccoli, pati na sibuyas at bawang. Ayon sa ilang mga nagtitinda, pahirapan ngayon makahanap ng mapag-aangkatan ng maramihang supply. Paliwanag naman ng Department of Agriculture o DA, nasa mahigit 10 bilyong piso na kasi ang iniwang pinsala ng 6 na bagyong magkakasunod na nanalasa mula Christine hanggang Pepito sa sektor ng agrikultura. Tinamaan niya ng mahigit 220,000 na ektarya ng mga pananim na nasira mula sa mga lalawigan ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Kaya ngayon, bukod sa pinagpaplanuhang mag-angkat sa iba pang lalawigang hindi tinamaan ng bagyo, pinag-aaralan din daw ng DA na mag-import ng gulay para mapababa ang presyo nito sa merkado. Cheryl, ayon pa sa iba pang mga nagtitinda dito ay inaasahan nga o posible na magtataas pa ang presyo ng ibang pangunahing produkto kasunod nga ng inaasahang pagpasok na ng Desyembre. Inaasahan din kasi Cheryl na tataas pa ang demand ng mga produktong gagamiting pangrekado sa Noche Buena. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso. Isa pang opisyal ng Office of the Vice President ang naospital matapos humarap sa pagdinig tungkol sa questionableng paggasta ng confidential funds ng opisina. Siya rin ang nagkumpirmang mayroon daw mga taga Davao na Piatos ang apelyido. Magbabalita si Marian Enriquez. Hindi lang dumalo kundi nanumpa na rin si Vice President Sara Duterte sa ikapitong pagdinig ng House Committee on Good Government. Ginawa niya ito para harangin sana ang motion ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na palawigin ang contempt sa Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez. Hindi nakadalo si Lopez sa hearing dahil nananatili siyang nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center. Kasama rin ni VP Sara ang 4 na opisyal na pinakontempt at pinaaresto ng komite. Kabilang dyan si dating Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda na humahawak ng confidential funds ng ahensya. Nang tanungin siya tungkol sa mga checking nirelease sa kanya na higit 112 million pesos, tumaas na ang boses ni VP Sara. Yes, ma'am. No, hindi kasi wala kami kakapihin dito, ma'am. Pero dapat walang pakinggan 1 minute recess declared by the chair. Well, point of order. Sa pagpapatuloy ng hearing, kinumpirma ni Fajarda na kay VP Sara at sa security officer na si Colonel Dennis Nolasco lang siya nakikipag-usap tungkol sa confidential funds ng ahensya. Sabi ni Fajarda, utos daw ni VP Sara na matapos ma-withdraw ang pera ay ibigay ito kay Nolasco. Ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. I beg your pardon?
sa security. Yung pong nagdi-disburse Si po Colonel niyang, Nolasco rin ang gumagawa nitong siya po ang ano niyan. sa... Kanya pong expertise po yan. Pero giit ng mga mambabatas, hindi dapat pinapasa ni Fajarda ang pamamahagi ng confidential funds sa iba. Bukod kay Fajarda, nakapaglabas din ng 125 million pesos na confidential fund ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Sabi ni Acosta, nagpasama siya kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio para gawin ang transaksyon sa branch ng Land Bank sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong noong December 2022. Sa dami ng pera, kailangan daw itong isilid sa 4 na travel bag. Tinutulungan po kami ng security guard ng Land Bank na isakay po sa sasakyan. Bagay na itinanggi ng gwardya ng bangko. May naaalala po ba kayo na noong December 20 may tinulungan kayong kliyente para bitbitin ang bag? Wala po. Kahit ang Nooy branch head ng bangko, itinanggi ito dahil bawal daw silang tumulong magbuhat ng pera. Pagkatapos namang i-withdraw ang pera, ibinigay daw ito ni Acosta kay Vice Presidential Security Chief Colonel Raymond Lachica. Yan ay kahit ipinagbabawal ng Government Auditing Code ang basta-bastang paglipat ng pera ng bayan kung kani-kanino. Nanaig po ang aking belief na may trust po ako kay Lachica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. Dagdag ni Acosta, si Lachica raw ang may alam ng paglalaanan ng pondo. Kasama riyan ang kontrobersyal na resibong may pirma ng isang Mary Grace Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Hindi na nakasagot si Acosta kung bakit wala pa ring Mary Grace Piatos na lumulutang sa pagdinig. Dito na sumipa ang blood pressure ni Acosta na kinailangang isugod sa ospital. At ang kasama niya, si VP Sara. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, naungkat ang mga resibong iisa lang di umano ang tintang ipinangpirma. Hinala ng mga kongresista, baka raw imbento lang ni Ortonio at Lopez ang mga pirma sa mga resibo. Bagay na itinanggi ni Ortonio. Sa isang ambush interview, tinanong ulit si VP Sara kung iaakyat niya nga ba sa Korte Suprema ang pag-detain kay Lopez at ang investigasyon ng Kamara sa confidential funds. We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. Dahil sa pagdalo sa pagdinig, pinayagan ng komite ng Kamara na bigyan ng 4 na araw na furlough ang 4 na opisyal na may kaugnayan sa OVP na una na nilang ipinakontempt. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Naglabas na ng sabina ang National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Vice President. Ipinatawag si Vice President Sara Duterte para linawin ang kanyang kontrobersyal na pahayag na kapwa pinalagaan ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Balikan natin yan sa pagbabalita ni Mobile Journal, Julie Baiza. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ang matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang buhay. Sa isang live online video conference Sabado na madaling araw, sinabi ni Inday Sara na kumausap na siya ng assassin para pumatay kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Nababahala raw ang Pangulo sa walang pakundangang pagmumura at pagbabanta ng Vice Presidente. Hindi na anya sana aabot nito kung sasagot lamang si Inday Sara. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Matatapos daw ito kung magsasabi ng totoo ang Vice Presidente at hindi hahadlangan ang paglabas ng katotohanan. Matatanda ang kinukwestiyon ng Kamara ang isang Mary Grace Piatos na nakapirma sa mga acknowledgement receipt para sa pondo ng Office of the Vice President. Nangako naman si PBBM na patuloy nakikilos at maglilingkod sa gitna ng pambabatikos. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Bukod kay PBBM, pumalag din si House Speaker Martin Romualdez sa pagbabanta ni VP Sara sa kanyang buhay. Gate ni Romualdez, maituturing itong direktang banta sa seguridad ng bansa. We cannot let this pass as mere rhetoric.
The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. Naniniwala rin ng House Speaker na diversionary tactic lang ang ginagawa ni Inday Sara dahil iniimbestigahan ng confidential funds ng OVP. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Nanawagan naman si Romualdez sa mga kongresista na magkaisa sa pangangalaga sa Kamara bilang isang institusyon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang paghahain ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa posibleng ikaso sa kanya ang conspiracy, sedition at grave threat. Maituturing daw kasing self-confessed mastermind ang Vice Presidente ng criminal plot. Kaugnay niyan, makakausap natin si Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Andres. Alright, babalikan po natin si Yusek Andres on that. Samantala, sa gitna naman ng kontrobersya sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, muling inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na durugista. May apela rin siya sa mga pulis at sundalo. Magbabalita si Bril Montalvo. Kayo bang mga military pati pulis, would you still continue to support a drug addict? Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ito ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kapulisan at militar. Dagdag pa ni Digong. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. It is only the military who can correct it. Sinabi ito ng dating Pangulo sa gitna ng tensyon sa pagitan ng anak niyang si Vice President Sara Duterte at dating ka-unity nitong si President Bongbong Marcos. Muli ring inakusahan ni Digong si PBBM na gumagamit ng illegal na droga. At idinawit din ang special assistant nitong si Secretary Anton Lagdameo Jr. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdodroga. Magkasama yan sila sa hit-hitan. Alam din umano ito ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Alam niya yung Commander-in-Chief niya nagdodroga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga pulis. Binara din ni Duterte si House Speaker Martin Romualdez na tila nauubos nito ang pera sa pamimigay ng ayuda. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez sa... Kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Sa kabila ng kanyang hirit sa militar at mga pulis, hindi umano pabor si Duterte na mag-aklas ito laban sa gobyerno. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Sa puntong ito, makakausap natin si Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Andres. Yeah, magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Mabuhay kayo. Salamat po sa oras, Yusek. Ipinasabpina na po si VP Sara at binigyan na ng 5 araw para humarap sa DOJ. Ano po, Yusek, yung magiging epekto sakaling humarap o hindi siya humarap? Yeah, sa kasalukuyan, nandun sa tanggapan ng Office of the Vice President ang mga agents ng NBI at binibigyan siya ng kopya ng sabpina para humarap sa investigasyon. Bigyan lang natin ng konteksto na napaka-delikado po
ng mga binitawang pananalita ng ating Vice Presidente. Kaya po nangailangan ng response mula sa gobyerno na gumalaw kaagad. Ang binitawan po niyang salita ay mayroon na siyang nakausap at nakontrata na papatay sa ating Pangulo, First Lady at Speaker of the House. At umuuna daw po ito na hindi titigil hanggat hindi namamatay ang tatlong ito. At it's no joke according to the Vice President. So this is a serious criminal act. It is a threat to national security and the government has to act immediately to protect the President who is a duly elected leader, and it is also a threat to our democracy. Isipin naman po natin na walang halaga ang salita ng isang Vice Presidente na nakadirekta po sa nakaupong Pangulo. Kaya po gumagalaw na po, nag-iimbestiga kami kung sino po yung in-engage niya, kinontrata niya na hired gun or assassin. At malalaman po natin yan sa darating na mga panahon dahil the whole intelligence community is being mobilized to get to the bottom of this. At sabi nyo nga po kanina ay sa mga oras na ito ay sinaserve na po yung subpoena kay VP Sara? Tama po yan. Nandun po ang mga ahente ng NBI sa opisina niya. At kapag na-serve po yan, bibigyan po natin ng pagkakataon ng Vice Presidente na humarap at tanungin po namin kung sino yung tao pong kanyang kinontrata para magsagawa ng itong kriminal na plano na ito laban sa ating Pangulo. At bibigyan po natin siya ng pagkakataon. At we will get to the bottom of this kung sino po yung kinontrata niya na hard killer. Para po we will hold everybody accountable for this criminal acts. Yusek Andres, may balita po ba kayo sa mga oras na ito mula sa NBI kung personal pong tinanggap or tatanggapin ni VP Sara yung subpoena? Ako sigurado na tatanggapin ni VP Sara yan dahil nagpahayag naman siya na tatanggapin niya yung subpoena at haharap siya sa NBI. Ang nakakataka lang, sabi niya, sasagutin ko ang lahat ng inyong tanong, pero sasagutin din niyo ang tanong ko sa inyo. Pero pabayaan po natin. Let's go through the process. We will give her an opportunity to appear before NBI para po malaman namin yung identity kung sino yung kinontrata niya para gumawa ng pagpatay sa Pangulo at sa First Lady at sa Speaker of the House. Klaruhin ko lamang po, Yusek Andres, sa NBI po siya magbibigay ng pahayag or haharap po siya sa DOJ? Hindi, sa NBI sa haharap dahil sa ating batas, yung initial investigation, pag merong threat sa life ng Pangulo, ang primary agency to investigate is the National Bureau of Investigation. Alright. So dadaan niya sa proseso kung ano ang findings, i-refer po sa DOJ for appropriate action and evaluation. Pero hindi po totoo yung mga paliwanag ng ibang tao na nagsasabi na wala naman daw threat dahil conditional threat lang. Yun nga po. Ano po ang take nyo on that na sinabing kung, sabi po kasi ni VP Sara, kung may mangyari sa kanya? There is no such thing as a conditional threat in legal contemplation. A threat is a threat. Hindi nyo pwede pong sabihin na kapag niloko mo ko, papatayin kita. Threat din po yun. Pag hindi ka tumupad sa pangako mo, papatayin kita. Threat din po yun, kahit may condition o wala. And marami pong batas na na-violate dyan, especially because it is addressed to the Chief Executive, yung Pangulo po natin, kung siya nagpapatupad ng batas at siya po nagbibigay ng serbisyo para sa ating mga mamamayan. How can the President now perform his duties to serve and deliver service to the people pag lagi pong may banta sa buhay niya? Paano po sa bansa natin? Opo. Yusek Andres, bilang abogado rin po kayo, paano po kung makita or aminin ni VP Sara na nasabi lang niya yun, wala siya talagang kinausap na assassin about this, dala lamang yun ng kanyang galit or bugso ng damdamin? Well, all of this will be given due evaluation. Pero ang gusto ko lang ipakita rin yung konteksto na previously, kamakailan, no October 18, nagbigay din siya ng pahayag
na sa galit niya sa presidente, gusto niya pugutin ang ulo ng presidente. Natandaan po ninyo yan dahil sa isang insidente na isang bata, estudyante, humihingi ng relot ng presidente, hindi na pagbigyan ni presidente, nagalit po si Vice President. Ang reaksyon niya, galit na galit ako, gusto kong pugutin ang kanyang ulo. And now, with her own admission that she has already engaged the services of a hired killer, maliwanag po sa sinabi niyan, meron na akong nakausap at pumayag na siya na gawin ito. At it's no joke. We cannot take it lightly. This is a very serious matter that poses a national security problem. Ayun nga po, kung sakali man na magpahayag siya na hindi yan totoo, na sabi ko lamang yan, may kaso pa rin po ba na pwede pong isampa po sa Vice Presidente? The mere fact na nasabi niya ito, whether seryoso siya, ginagawa niya na or hindi, pero yung mga binanggit niyang salita, may pwede na pong ikaso kay VP Sara? Alam mo, in every criminal case, may public interest involved and a private offended party. So yung public interest involved dito is because there is a disturbance of the peace, a disturbance of national security, which is the public interest concern. Iba pa ho yung private offended party na tinatakot at pwede naman siyang tumanggap ng apology, but nonetheless, it is a public crime that has to be pursued by the government in order for us to have a government of laws and not for people to take the law into their own hands. Kasi po, pag gumanti kayo sa pag-insidente ng krimen, it is as if you are already taking the law into your own hands. Extrajudicial killing na naman po yan. Ayaw na po natin bumalik sa ganung sistema. Rule of law po, due process ang gagawin natin dito. Maghihintay tayo ng paliwanag. Ngunit ang NBI po hahanapin yung sinasabi niyang hired killer na yan para po hindi matuloy ang panganib sa ating Pangulo. Base po doon sa, sabi nyo nga, criminal act yung ginawa ng ating Vice Presidente, it's a threat to national security. Ano po ulit yung mga posibleng kaharapin na kaso ni VP Sara? Well, without saying that we have prejudged the case, we will investigate fully all angles. Yung grave threat po na pagbamanta sa buhay ng isang tao, criminal act po yun. Whether it is directed against an ordinary person, but with more reason against the sitting president of our country. Yung sedition po is also a consideration because it is trying to put an act of hatred and harm to a public official. And part po yan ng elemento ng sedition. And exactly this is what is being threatened to be done against the sitting president, inflicting harm on a public official. And all of this is preventing the president from fully performing his duties. Kaya po maaring sedition din yan. At there are other graver offenses which I cannot disclose at this time, but we are fully investigating. Pag makuha ho natin lahat ng intelligence information, if this plot is really brewing and there are more people, co-conspirators in this plot, we will hold them accountable within the legal processes. Opo. Yusek Andres, sakali man, sabi nyo, although sabi nyo po na naniniwala kayo na makikipag-cooperate at haharap at magbibigay ng statement si VP Sara sa NBI, just in case po, na hindi siya makipag-cooperate, wala tayong nakuhang ibang detalye. At ang ating tanging pagbabasihan ay yung video po na lumabas. Niya, threatening the President, the First Lady, or yung may plano nga siya, and the House Speaker. Yung bang video alone, that video alone, ay meron ng pwedeng ikaso sa kanya? Napakagandang punto niyan. In evidence, the admission of a person is admissible against him or her. And there is no further proof needed if the admission is already coming from the accused. But here, the Vice President actually admitted. That's why we refer to her as the self-confessed mastermind
because no one was asking her. She voluntarily declared herself to be the one who induced the person to commit this criminal act. Sabi niya, may kinausap na ako at gagawin niya ito at siniguro niya na tutuloy-tuloyin. At it is not a joke. So by that admission, it is an admission against interest of her culpability, and that is admissible in court. And kami naman, we will not rely solely on that. We will have independent evidence to fortify the case and to make it stronger. And if the evidence warrants, we will file the appropriate case in court. Sakali man po, parang lumalabas dito, if hindi siya makipag-cooperate at magbigay ng pahayag at pabayaan niya na gumulong yung inyong sariling investigasyon at ang pagbasihan lamang ay yung video, ay to her disadvantage yun. Absolutely. Because there is a chance for her to explain the context within which he gave the statement, and it will be taken into account. To our mind, we will give her the opportunity, but after due process is observed, we will do what we have to do because we are a government of laws. We have to make sure that the rule of law will prevail, and if there is any violation of the law, kahit umataas o na opisyales o ordinaryong tao, kailangan po natin ipatupad ang batas. Hindi po pwedeng extrajudicial killing, hindi po pwedeng vigilante style na vendetta. It has to go to the legal process. Sana po maintindihan ng ating taong bayan, wala pong personal na iniisip ang Department of Justice sa bagay na ito. But we have a duty to perform to maintain peace and order and security in our country by following the processes outlined in the law. At base po doon, ay sabi niyo po kanina, ano po bang pinakamabigat na pwedeng ikaso po kay VP Sara? Yung grave threat po ba? Well, I do not want to give a specific pronouncement on the gravest offense, but be assured that all angles are being looked at, and even offenses graver than sedition is a possibility. Okay. Pag po grave threat, ano po ang ano nun? Sabi niyo po criminal po ito, no? Criminal case? Correct. Yung sedition po, Yusek. Grave threat is a criminal offense whereby a person will threaten physical harm to an individual or a family or relatives of an individual. At nasa revised penal code po natin yan na pinaparusahan yan. At on top of this, yung sedition is a possibility because if the actions are directed against the Chief Executive sa ating Pangulo. Then again, sabi nyo nga po ay patuloy kayong magsasagawa ng sariling investigasyon ang ating pamahalaan on this. And sa mga oras na ito, sinaserve na po yung subpoena. And after serving the subpoena, ano pong next doon, Yusek Andres? The subpoena will be served, and if she refuses to receive the subpoena, there is still a criminal offense of obstruction of justice under our revised penal code that we can hold her accountable. But nonetheless, based on the evidence that we will gather, and the NBI is pursuing this together with the law enforcement agents, including the Philippine National Police, once we have gathered sufficient evidence and we have identified the hired killer, then we will file the appropriate case in court in due time. Paano po kung wala tayong mahanap na hired killer? Well, the intelligence community is being engaged presently. You will be surprised that there is no secret that the intelligence community can provide the necessary information, leads, because maliit lang po ang mundo. Kung tinupan mo yung mga hired killer na yan, hindi po alien yan sa radar ng kapulisan at ng NBI at ng intelligence community. And we will get to the bottom of this because the DOJ has now changed its policy. Hindi ko kami magpa-file ng mahinang kaso. Kapag kami po ay nag-file ng kaso, solid po dapat at may sufficienting ebidensya
bago isalang sa korte. May panghuli na lang po, may pauna na po ba kayong balita or lead or may filler na po na totoo nga, meron nga talagang nakausap si VP Sara? Well, there is a principle in law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. The manner by which the Vice President made that declaration is very believable. She called a person and she contacted a person and she convinced that person to do the criminal act and make sure it is done to the end. Hanggat hindi daw natatapos silang tatlo, napapatay silang tatlo, huwag siyang titigil. And when the Vice President asked that person, she said yes. Was the Vice President just hallucinating? No. She was saying things which are based on past acts that she committed. Ganon po yung pananaw ko dun sa the way she was saying it. No joke, no joke. I'm just taking her words at face value, plus the context that I stated that previously she had intentions of cutting off the head of the president. So we have to put all of these contemporaneous acts together in understanding the context where she gave the statement na papapatay niya ang Pangulo at ang dalawang mataas na opisyales. Marami pong salamat sa inyong oras, DOJ Undersecretary Jessie Hermogenes Andres. Samantala sa Senado, tatapusin na ang pagdinig patungkol sa iligal na pogo. Pero ang pinakamatunog na personalidad na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo hindi dumalo. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, kumusta ang takbo ng pagdinig? Cheryl, ngayon na ang sinasabing panghuling hearing tungkol sa iligal na pogo operation sa bansa, ayon kay Senadora Risa Hontiveros. Simula noong nakaraang taon, ito ang ika-16 na hearing sa Pogo at kung paano ito nagamit sa human trafficking at scams. Maaalalang ni-raid ang mga Pogo hub sa Pasay, Clark, Porac at Bamban Tarlac kung saan nakita ng alkalde nito na si Alice Guo ay isa palang Chinese citizen na nagngangalang Go Huaping. Yun nga lang, hindi makakadalo si Alice Guo sa Senate Committee hearing dahil mayroon siyang nakatakdang court hearing sa Pasig patungkol sa human trafficking cases. Ngunit ay nandito naman ang kanyang kapatid na si Zhang Mier o alias Sheila Go. Ayon sa Deputy Director General ng National Intelligence Coordinating Council na si Francisco Ashley Acedillo, kung babase sa kasaysayan at mga pangyayaring katulad ng isyu sa hinaharap, matatawag ng agent of influence si Alice Guo kung saan ginagamit niya ang kanyang posisyon upang maimpluwensyahan ang public opinion at decision-making nito. Ngunit ay wala pa raw batas na mas papatibayin ang definisyon na ito. Ayon naman sa ex-cellmate ni Mr. She Jizang na si Mr. Wang Puguy, wala na raw siyang kontak kay Mr. She at sa pamilya nito dahil nasa kustodiya si Mr. She ng Thai government. Maaalala na sa isang documentary ng Al Jazeera ay inamin ni Mr. She na isa siyang espiya at nagtatrabaho sila ni Go Huaping o alias Alice Guo para sa Chinese Communist Party. Inaalam naman sa ngayon ng Department of Foreign Affairs ang lagay ni Mr. She Jizang. Ilan pa sa mga nandito ay sina former Bamban Tarlac Mayor Jose Feliciano, ang Criminal Investigation and Detention Group, ang PNP, PAGCOR at PAOK, pati ang Pogo-linked businessman na si Tony Yang na dininay kanina ang kinalaman niya sa mga files na hawak ni Mr. She Jizang. Cheryl, inaasahan din na ilalabas ngayon ng Senate Committee ang mga reform sa batas na nais maipatupad para sa lalong hindi pagbalik ng Pogos. Dahil nakikita ni Hontiveros na hindi sapat ang Executive Order No. 74 na nagbaban sa mga Pogo sa bansa. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes. Nakatakdang mapalaya ang 5 hanggang 10,000 persons deprived of liberty bago magpasko ngayong taon. Ito ay base sa bagong implementasyon ng Rules and Regulations ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Kasama rin sa pwedeng mag-apply yung nakagawa ng heinous crimes. Kaugnay po niyan at iba pang issue, makakausap natin si Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Director General. Yes po, Ma'am Sir. Good afternoon po sa inyong lahat. Salamat po sa oras. Ano-ano po ang kaso ng mga PDL na makakalaya po sa ilalim ng GCTA? Paano po ba kinocompute yung GCTA? Marami pong heinous crime na kaso yan under Republic Act 5659.
or 7659. It includes treason, piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, kidnapping, robbery with violence, destructive arson, rape, plunder, and violation of Dangerous Act of 1972. And then, of course, the violations din ng anti-carnapping. So, marami pong kaso yan, pero ang instruction po ni Secretary Boying, yung mga rape, incestuous rape, ganyan, sexual crimes, at saka mga treason or violent extremist offenders, kailangan masuri ng mabuti para hindi naman sila pag binalik sa lipunan, makasakit ulit. So, mas stricto po, mas stricto na talagang mas tututukan doon po sa ganito ang mga kaso. Opo, ano po yan? Crimes. Opo. Dadaan din po sila sa psychological exam kung fit ba talaga sila makabalik sa lipunan, at saka kung hindi na sila talaga mga crime o drug offenders or hindi na sila drug addict. So, yan po mga sisiguraduhin natin. And psychologically stable na po sila. At yun nga po, ngayong magpapasko ay nasa 5 to 10,000 po ang mapapalaya, Director Jed? Opo. Kasi ngayon kinonsider ng Supreme Court yung good conduct time allowance even if they are heinous crime offenders. Kaya medyo mapapabilis sila kasi kung good conduct sila for the first 2 years, meron silang 20 days deducted from their sentence for each month ng good conduct. Opo. First 2 years po yan. Yung third to fifth year, 23 days. And then from 6 to 10 years, 25 days. So parang pag mabait ka sa isang araw, nabawasan ka ng more than kalahating araw o nadagdagan ng serbisyo mo o pagka-serve sentence. And then of course, kung nag-aaral ka pa, nagtuturo ka pa, and then nakaka-contribute ka sa community ng mga PDL, nagdagdagan pa po yung kanilang mga allowance. May mga allowance pa po ganun. Okay. Director Jan, isingit na rin po namin yung nakatakdang pag-uwi po ni Mary Jane Veloso. Saan po siya posibleng ikulong pagdating po dito sa Pilipinas? At may coordination na po ba sa inyo ang ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay po rito? Ako na sa lahat po, kami naman, receiving lang kami, entity. Ang dadaan po yan sa proseso, siyempre ang mag-uutos sa amin, ang Department of Justice, o-order siya na be prepared to receive yung ating pagdating na lalaya o malilipat sa atin, si Mary Jane Veloso. So, pagdating naman niya dito, because may tawag natin Correctional Institute for Women, pang babae lang po yan, panay babae lang po yan nakakulong dyan. Mag-undergo siya ng 1 month reception and diagnostic. Kaya assess po siya kung anong kalagayan niya, physical, mental, psychological. So, after that, tatanungin siya kung anong gusto niya mga reformation programs at kung saan naman kami merong reformation programs na gusto niya, doon namin siya dadalhin. So, meron din po, may branches na po yung CIW Okay. Meron po tayong CIW sa Mandaluyong, may CIW sa Palawan, may CIW rin sa Davao. Opo. So kahit saan po dyan, pwede siya mailagay. Opo. Hihintayin na lamang po yung directives po na ibibigay po sa Bucor. Opo, hintayin lang po namin. Kasi kami naman parang implementing arm lang kami ng Department of Justice sa mga PDLs na kailangan ma-safeguard and ma-reform.
Isa pa pong issue before we let you go, yung paglipat naman po sa OVP Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa Correctional Institution for Women. Nakahanda na po ba yung detention facility niya? O nakahanda na po, kasi katabi niya yung kwarto. May sariling kwarto siya, adjacent doon kay Cassandra Ong. Opo. May malaki naman po ito, parang kasing laki ng isang kwarto na comfortable, may sala ka, may tulugan, may CR, and then naka-air condition naman. Uy, naka-aircon pa po pala. May sinabi na ho ba kung kailan ho dadalhin dyan or kailangan nyo hong kunin? Wala pong order pa sa amin. Basta ang nangyayari po dyan, in-orderan lang kami ng Congress Sergeant at Arms na na-commit po yung isang tao. We will just follow orders kasi yung po ang they are duly constituted authorities. We just follow the orders. Opo. Marami pong salamat at magandang tanghali, Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Salamat po sa oras. Magandang tanghali mga kapatid. Bumisita sa bansa ang gumanap na Jesus sa pelikulang The Chosen. Si Jonathan Rumi. Dito niya nasabi sa media na sa pag-arte man o kanyang advokasya, tiniyak ni Rumi na si Jesucristo ang naghahari sa kanyang buhay. Kayo mga kapatid, itinuturing niyo bang hari ninyong buhay ang Diyos at bakit? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siyempre, Bakit mo? siyempre, yun ang ating, yun ang ating paniniwala at saka nakagis na natin. Oo naman, dahil unang-una, hiram natin sa kanyang ating buhay. Pangalawa, siya yung nagbibigay ng buhay, kasiglahan, dahil lahat ng problema sa kanya natin sinasabi at siya nagbibigay ng solusyon. Yes po. Opo. Kasi po, sa lahat ng pagsubok ng buhay ko, na naliligaw ako ng landas, pero sa kanya lang po ako lumapit. Siya lang po yung bukod tanging nakapagligtas po sa akin. Opo. Bakit po? Kasi po sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, sa kanya ko naman po tinataas. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggalumay sa pananghalian. Kapatid, MMFF Fever is on. Ito, nakakaibang aktingan na may suspense yan ang aasahan sa drama thriller na Uninvited. Isa po siyang official entry sa Metro Manila Film Festival. Grabe, parang baka mapaluhod ako sa galing ng mga aktor na kasama ko po ngayon. Dito sa studio, Elijah Canlas, Gabby Padilla. Parang alam mo, sasabihin ko sana, best actor, best actress, pero ang dami. So, wag, best actor, best actress na lang. Ayun, di ba? Kung saan-saan pa yung sabihin natin. But welcome, thank you for your time. Thank you for having us. Balita ko, grabe talaga. You're gonna take us for a ride dito sa Uninvited, lalo na sa mga role ninyo. So, Yes, what we can apologize you share? in advance. Medyo intense talaga yung movie. Oh, so ano yung ano nyo pala? Di ba ganun yun? Parang may attention or meron kayong alert bago babala, bago panoorin yung pelikula. Anong babala nyo muna bago panoorin yung eksena nyong dalawa? Siguro babala namin is bring tissues, Yes. bring popcorn kasi intense talaga siya. And also, bring friends, of course. Kasi mas masaya siya to watch with your friends or family kasi ganoon siya ka-intense. It's At a roller kailangan coaster yung ride. pumagpag-after. So you need people around you to decompress. Yung sasabihin ko baka yung friends, baka kailangan mo for emotional support Yes. para himayin yung mga eksena. So ano nga ba to? Sino nga ba kayo dito sa Uninvited? So I play Lily, the daughter of Ate V in this, and Elijah plays my boyfriend. And this whole film revolves around this one night. The whole film transpires in one night. It's a tale of revenge, a mother's revenge. And so
we'll fill in the gaps pag napanood niyo. Yeah. Oh, wow. Kasi yung characters namin, something unfortunate will happen to our characters and it becomes a catalyst for the whole movie. So, Exactly. yeah, panoorin nyo na lang. Hirap mag-spoil eh. Pero kita nyo naman sa trailers and sa cast and kung paano namin pinopromote and everything like that. Grabe yung ensemble cast nito, di ba? We have Aga Mulak, Vilma Santos, Nadine Lustre, Lot De Leon. Who else do we have? Tirso Cruz, Mylene Dizon, oh my gosh. RK Bagatsing, Ketchup Eusebio, Gio Alvarez, Gabby Padilla, Elijah Canlas. Bro Angeles, directed by Dan Villegas. Alam mo, parang buti na lang hindi ako part ng jury. Parang hirap ata kasi parang pelikula nyo pa lang, hirap na akong himayin. Lalo na nalaman ko rin yung role ni Aga Mulak rito. Tapos di ba meron pa tayong The Kingdom, meron pa tayo syempre ng iba pa nating mga entry. I mean, we're very honored to be part of the MMFF and exciting siya to mapanood din yung ibang entries of course, but yung makapasok lang yung uninvited with this cast, with this team. Year. On its 50th Oh, year. yeah. It's an honor for sure. Because it's gonna be the time na talagang pupunta rin kayong Hollywood in January to, di ba, para mag-press nito. Oh, we're going? Yeah. Yay! Oo. This is how we're learning Kaya about sa it. Mentor, hello. Charot. Pero eto na, reunion yun ni Direk Dan Villegas after Suntok sa Buwan, which aired here on TV as a kapatid network sa TV5. And how was the reunion? Well, fan din kasi talaga ako ni Direk Dan from way back, yung mga ginagawa niyang films. And comeback niya to technically to directing a film. After 6 years. After 6 years. Oh, wow. But when we were doing Suntok sa Buwan, he directed a couple episodes. And naging good friends na rin kami, everyone in Project 8 and the whole cast. Kaya, masaya lang, kahit intense yung project. Grabe. And how was it working with one another? Mga best actor, di ba? It was great because this is a sort of reunion. The last time we worked together was Kalel 15. Grabe. Na talagang nagkaroon ka ng recognition doon. Parang every time magkasama kami ni Elijah, walang magandang nangyayari sa aming dalawa. Lagi masama yung eksena. Laging masama yung eksena. But of course, it's an honor to work with Gabby Padilla. Yes, it's always fun to work with Napakahusay niya ever since. And I'm just happy to be reunited with her. Oh my gosh. And of course, you just recently won Best Actress in Cinemalaya. Now you have an MMFF film. Kamusta? TV na ba next? I'm open to anything. Yeah. Yun yung motto ko in life, just openness and But right now, I'm just really focused on this film and also in theater, we're doing a show with Ate Isa Calzado. It's called Tiny Beautiful Things. So hopefully I can invite you to watch that as well. Yes, and you will have your album in January. Yes, I'm releasing my EP on January under UMG and Island Records and Cornerstone Entertainment. So watch out for that. Wow, and of course invite everybody, guys. Inimbitahan namin kayo manood ng Uninvited, directed by Dan Villegas, produced by Mentor Productions, and Project 8, distributed by Warner Brothers Philippines. It'll be in cinemas nationwide starting December 25. We hope to see you there po. Merry Christmas! Oo, Merry Christmas. Nakapag-ipon na ako para dyan. Thank you, Gabby. Thank you, Elijah, again for your times. I hope natuwa kayo dyan sa ating mga bisita for today. Yan muna ibibigay kong data sa showbiz para sa inyo. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Mga kapatid, 29 days na lang. Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.